So, ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Masasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. O, notarial register na, ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, problema pa pala yung petetsi na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, at kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Tinayagan naman po niya. Diba? So, tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay ho. Nagbabalik na naman ho tayo sa ating programa ho dito sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Pasensya na po, maraming nagtatanong kung nasaan na ho ba tayo mga kabaitaan at bakit hindi na ho tayo naghahatid sa inyo ng mga samut-saring balitaan ho dito sa ating munting bahay. Alam niyo po, hindi ho natin hawak yung oras dahil nga po may trabaho din ho tayo at kailangan ho natin na bigyan ng oras ho yun dahil medyo na busy ho tayo sa ating trabaho. Kaya ngayon nagbabalik ho tayo at napapansin ho natin, iniiwanan ho tayo ng ibang mga subscribers mga kabalitaan. Baka siguro sabi na wala nang wala nang ka-taste tong programa ni Kuya Dan kasi nga wala na siya, hindi natin naririnig yung boses niya eh. Anyways, andito pa rin tayo. Kung gusto niyo pong bumalik, gusto niyo pa rin pong mag-subscribe sa ating munting bahay, well, subscribe na ho kayo mga kabitan. Nagbabalik ko tayo. Pag hindi ho tayo naririnig, nakikita, napapanood, mean to say, may ginagawa ho tayo sa labas mga kabalitaan. Pero nagmo-monitor pa rin ho tayo. Minsan yung staff ho natin, sila ho lang yung pinapaubaya lang ho natin sa kanila. Kayo na bahala dyan. Post lang kayo ng post dyan. So nararamdaman ho natin at napapansin na medyo bumaba ho yung viewers natin. Sana all, sana all mga kabalitaan. Anyways, kahit bumagsak ko yung viewers ho natin, yung views ho sa ating mga video, hindi ho yan sagabal, hindi ho yan rason na hihinto na ho tayo dito mga kabalitaan. Tuloy ho tayo sa ating usapin dahil medyo mainit-init yung mga balita, yung paksahong pag-uusapan ho natin dito mga kabalitaan. Gaya na ho itong anak ni Saldico. May panawagan ho sa kanyang ama mga kabitan dahil nakakaramdam na rin ito ng hiya sa sarili. At of course, marami magsasabi nito. Ano bang papa mo? Ano bang klaseng daddy meron ho kayo? Napaka-kurakot pala nito. Sasabihin ho nila mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, kung matatandaan nyo po mga kabalitaan, masisisi ho talaga natin itong si Tambuaya. Dahil ayon pa ni Luistro, na kung wala daw si Tambuaya walang akap. Ito po, para mas maintindihan natin, balikan ho natin tong video ho dito mga kabalitaan. Pakinggan ho nyo po mga kabalitaan. Of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. Wow. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AX yun pala. Kaya may akap yung pagkakasabi. Dahil ni Speaker. Dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Yun. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Yun. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Ayun. Yung ngiti ni Speaker. Kayo po, 3,000 kayong beneficiaryo. Tunahon natin yan dito mga kabalitaan. Anyways, magbibigay lang ho tayo dito ng komento dahil natatawa ho tayo sa pagmamayabang ho nitong si Luistro mga kabalitaan. Ika nga niya, meron daw akap dahil kay Speaker. Ayuda dahil kay Speaker mga kabalitaan.
AX dahil kay speaker. Patubig dahil kay speaker. Siyempre, totoo yun. Diyan ako naniniwala na meron silang patubig dahil kay speaker. Kaya nga bumabaha, nawawala yung pera mga kabaitaan dahil kay speaker mga kabaitaan. Kulang yung sinasabi niya dito kaya dudugtungan ko na lang ho. Dahil kay speaker, yun, nawawala ho yung pera mula sa kaba ng ating gobyerno. Nakasabwat ho siya dito kay Saldico ayon sa mga akusasyon na naririnig natin, napapanood. At dahil kay sa Romualdez, dahil kay speaker, ay binabaha na ho sila at marami hong napiperwisyo mga kabaitan dahil sa kanilang pagnanakaw sa pera ni Juan. Yun po ang hindi ho nababanggit dito ni Luistro mga kabaitan. At ito naman ho, itong anak ni Saldico, babasahin ko po mga kabaitan, pero naiiyan na ho talaga itong anak ni Saldico dito, sabi niya, I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. I am not just speaking out against a politician. I am speaking out against my father. And if this decision gets me disowned, I would rather face that consequence than watch millions of people suffer from his action, mga kabalitaan. Lakpakan natin kasi may yagbolso itong anak ni Saldico, mga kabalitaan, na nanawagan ho siya sa kanyang sariling ama na magpakita ho. Magpakita mga kabalitaan. So, dito na ho natin nalalaman o dito ho natin makikita, hindi ho napapansin ni Saldico allegedly na siya po ay nagnakaw sa pera ho mula mismo sa mga proyekto ng DPWH, ay sumusubra na pala ito mga kabalitaan. May paniningil na tinatawag na may hangganan ho ang lahat. Ayon pa nga ni Sara Duterte dito, kung matatandaan niyo po, ang gaba dili magsaba mga kabalitaan. Kaya ito po, panahon na ho yung naniningil ho sa kanila. Kaya sila po ay ginagabaan na ho mga kabalitaan. Now, dito naman po sa kabila. Dito ho sa kabila mga kabalitaan. Titignan ho natin to dito. Makimarites lang tayo dito mga kabalitaan. Mula ho sa report ng DWIZ 882, siya po mga kabalitaan ay umaasa na sa kanya umanong pagbalik sa ating bansa na siya po ay kailangan bigyan ho ng due process, pagsisigurado sa kanyang safety at sa kanyang pamilya mga kabalitaan. Ngayon ko lang ho naririnig ho ito kay Saldico na may nalalaman pa pala itong due process. Sa panahon ni Sara Duterte ay talagang pinipiga na ho nila ito. Hindi ho talaga nila ito binibigyan ng due process bagkus ito ay kanila pang hinuhusgahan na. Pinipersecute na ho nila itong si VP Sara Duterte. Andito pa rin ho sa ating lupang sinilangan. Hindi pa rin ho ito umaalis na nagtatago. Di gaya ho dito kay Saldico na halatado na hong guilty na ho siya sa kanyang ginagawa dahil ilang araw na ho mga kabaitaan na hindi na ho ito nagpapakita. Bagkus ito ay nagpapalabas lamang ho ng mensahe through siguro sa mga kakilala dito sa social media or sa mainstream media mga kabaitaan. Hindi ho umaharap ito sa camera ngayon. Ang tanong po ba, bakit ho ba itong si Saldico ay nagtatago ho? Klarong-klaro na ho na damay na ho siya dito sa nakawan sa budget ho ng DPWH at ngayon isinangkot na rin ho itong si Tambuaya mga kabalitaan. So makikita na ho natin na itong dalawang ito maaring hong kung mapapatunayan ay magkasabwat ho sila sa pagnanakaw ho sa pera ni Juan. Kasi nga po mga kabalitaan, tingnan nyo po ang kanilang kalagayan ho ngayon mga kabalitaan. Pinalitan, tinanggal bilang Speaker of the House, at itong si Saldico nung nakatunog ho ay biglang umalis, nagsakit-sakitan ho mga kabalitaan. Tapos sasabihin niya pa dito kay Sara Duterte, hindi ho siya mga kabalitaan nagpapaliwanag sa 125 million pesos, siya po ay guilty na ho dito. Hinuhusgahan ho nila mga kabalitaan si VP Sara Duterte. Ngayon, panahon na rin na tayo ay huhusga rin sa kanya na ito ay nagtatago at ito ay inisa-isa na itinatago yung kanyang mga kayamanan o di kaya yung mga nabibili ho niyang mga kabalitaan na mga sasakyang panghimpapawid na bilyones ho ang halaga nito. At the same time ho, itong mga luxury cars ho nito, kung meron pa ba mga kabalitaan, makikita kasi sabi nga nila, itinatago na daw, hinahakot na daw mga kabalitaan. So kung wala ho itong ginagawa, kung hindi ho guilty itong mamang ito, itong si Dracula, ay hindi ho gagawa ng kahit anong hakbang para ho hindi masilip yung kanyang mga tagong yaman na mula ho sa pera o kaban ng ating gobyerno mga kabalitaan.
Di po ba? Nakakasama ho ng loob talaga, nakakapanggigil mga kabalitaan. Kaya kailangan ho natin to talagang bibigwasan ho itong si Saldico dahil sobrang kapal ng pagmumukha nitong hinampak nito. Itong Draculang ito, takot pala mahuli, ngayon umalis at humihingi na ngayon ng due process at safety ng kanyang pamilya at sa sarili ho nito dahil nga po alam niya sa sarili niya ay may kalalagyan ho ito. Gaya na lang ho sa pananawagan ng kanyang anak na umuwi ka. Kaysa naman makikita natin naghihirap yung milyones nating mga kababayan dahil sa kinasasangkutan ho nitong pagnanakaw sa pera ni Juan Di Umano mga kabalitaan. Now, gumawa ho sila ng ICC or ICI mga kabalitaan. Itong si naman ho mga kabalitaan, si Mayor Magalong, ilang araw pa lang ho, ngayon nag-resign na ngayon sa kanyang pwesto, sa kanyang posisyon bilang advisor ho ng ICI. Dahil pinanghimasukan ho ito ng Malacanang na naman. Dahil hindi daw nagustuhan ng Malacanang kung bakit daw sumasama itong nangingialam di umano itong si Mayor Magalong sa ginagawang investigasyon ho. Na ito lang naman ay advisor. O anong sabi ni Magalong dito? I resign. Doon din naman ang punta doon eh. Itong si Au Castro mga kabitan ay napakabasaho yung bibig ho nito. Narinig ho ito ni Mayor Magalong at siya po ay hindi na po naghihintay na tatanggalin. Siya na po ay umalis dyan kasi nga pinapakialaman yung trabaho niya eh. Gusto niya lang mangyari ay makatulong lamang ho mga kabalitaan. At malaman talaga, mapanagot kung sino yung dapat managot sa nakawan ho sa budget ng mga proyekto ho mula sa DPWH mga kabalitaan. So ngayon pa nga lang, magulo na ho yung ICI. Alam naman ho natin kapag si Bungit mga kabalitaan, wala ho talaga itong matinong pag-iisip. Kasi yung mga desisyon na ito ay hindi ho talaga mula sa kanyang isipan, kundi ito ay mula ho sa mga linta ho, mga alipuris niya po dyan sa mayabang o dyan sa Malacanang na nagpagsumisipo, akala mo mga Dracula din eh, na napapasarap ho itong si Bungit mga kabalitaan. Kaya agad-agad itong sumasang-ayon. Ngayon, hindi pa nga nasimulan talaga ng husto ang investigasyon ng ICI, umalis na ho dito si Magalong. Dito na ho niya napapansin, nakikita, at alam ko po na ito ay pinagsisisihan ni Magalong. Nakita na siguro ni Bungit yung mga ebidensya ho na sangkot ho talaga itong si Saldico at ito hong si Tambuaya mga kabalitaan. Ngayon naman po dito ho tayo sa isang balita rin ho mga kabalitaan mula ho ito sa GMA Public Affairs na yung NBI inirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban ho sa 21 individual. So ito po ang kanilang sinasampahan ng kaso. Nangunguna ho talaga dito si Saldico. Ang tanong ho natin mga kabalitaan, bakit po ba hindi ho nito nadadamay itong hindi ho napasama sa kaso ho na isinampa ng NBI itong si Tambuaya mga kabalitaan? Alam niyo po, ito po ay base lang ho sa ating observation. Alam niyo po kasi, pangarap na ho ni Tamba na magiging susunod na pangulo ng ating bansa. Para hindi ho sila mabulabog, dahil nag-ingay nga si Tatay Digong laban kay Pangulong Bungit. So sinasakyan niya po dito na kumbaga para hindi naman ho siya talaga mapagdududahan dahil hindi naman niya kaaway si Tatay Digong. So nagdududa ho dito na ang pasimuno ho sa planong pangingidnap nila kay Tatay Digong na dalhin agad doon sa The Hague, Netherlands para may pakulong ho sa ICC ay itong si Romualdez mga kabalitaan. Yun po yung pagdududa ho natin. Yun po yung plan A ho nila. At ang barter ho niyan, yung kapalit ho niyan ay promotion at bibigyan ho nito ng mga matataas na posisyon. Yun po yung duda ho natin. Bakit ho ba? Dahil tingnan nyo po, promoted ho itong si General Torre. Na siya po ang nangungunang kidnapin si Tatay Digong Duterte. At ito naman po ay agad-agad na na-promote bilang humaliliho sa posisyon ng dating PNP chief na siya po ay naging PNP chief agad-agad makarang ilang buwan mga kabalitaan. Hindi ho siya tao dito ni Bungit. Ngayon po, pangalawang plano ho nila itong si Sara Duterte na i-impeach. Kaso bumagsak ho, failed ho sila sa kanilang binabalak at itong si Bonjing Rimulya, yung plan C mga kabalitaan, gagawin ho talaga nila
sa abot ng kanilang makakaya na ilulukloko dyan sa ombudsman na magiging ombudsman mga kabaitaan, itong si Bonjing Rimulya. Hindi ho siya nangingialam sa panahon na yon na sasampahan yung ng kaso itong si VP Sara Duterte ni Bonjing Rimulya mga kabaitaan, para ho hindi halata na sila ay o hinahabol nila yung mga Duterte. Kasi pag nagkataon ho, pag nakaupo na ho yan bilang ombudsman ho itong si Bonjing Rimulya, sigurado dyan na ho ibubuhos lahat ng samut-saring kasong isasampa ho laban kay VP Sara Duterte. Yun po ang ating nakikita ho dito na pinagplanuhan ho talaga nila ito. So ngayon, ito na ho yung pinaka-last recourse nila, itong si Boying Rimulya. Kaya pinipilit ho nila itong ilulukloko bilang ombudsman na ngayon ay binigyan na ho ng clearance na meron pa namang kasong nabinbin na kaso na isinampa, kakasampa lang ho ng kaso nitong si Mayor Baste Duterte mga kabalitaan. So kaduda-duda ho to mga kabalitaan itong mga pangyayari ho ngayon sa ilalim ho ng Bonget administration. Kaya para matuloy ho yung kandidatura ni Romualdez, kailangan mailulok-lok natin si Bonjing Rimulya sa ombudsman para ho masampahan ng samut-saring kasong itong si Inday Sara Duterte. Malikot ho yung ating isipan ngayon, kaya nakapag-isip ho tayo ng ganun hong mga diskarte na maaring mangyari, na maaring hindi rin mangyari, o maaring may porsyento na mangyayari ho iyon mga kabalitaan. Kaya yun po ang ating analysis sa mga pangyayari ho ngayon. Bago pa kidnapin si Tatay Digong Duterte hanggang ngayon ho sa kasalukuyan mga kabalitaan, yun po ay posibleng kasama ho nila sa pinagplanuhan or plano ho para preparation sa darating na 2028 presidential election. Hindi ho ito kathang isip guni-guni. Ito po ay naaayon base ho sa mga pangyayari ho ngayon na nagkaroon tayo ng referensya, kaya ho natin na idudugtong ho natin itong mga pangyayari ngayon na merong sa buwatan pa rin nangyayari mula dyan sa DOJ, posibilidad ho yan, at nitong katatanggal or kare-resign na Speaker of the House na si Martin Romualdez mga kabalitaan. So, nagtagumpay si Martin Romualdez na mapaupo bilang bagong hepe ng ating bansa. Itong si Torre, pero ilang buwan, ilang araw lang ho nakaupo at sinipa ni Bonget dahil hindi niya ho ito tao itong si Torre. Ang tao ni ay kumbaga si Torre ay tao ho ito ni Tambuhaya mga kabalitaan. Kaya malakas yung loob ni Torre na babanggain ho yung mga desisyon ito, lalo na kay John Vic Rimulya aka Renz Verano. Kaya hindi ho sila nagkakaintindihan kasi nga may pinagmamalaki ho itong si Torre kasi nga yung amo niya ay itong si Romualdez at itong amo ng isa itong si Bonget. Kaya si Bonget makapangyarihan ho talaga, siya ho talagang may karapatan na tanggalin ho itong si Torre para hindi na ho lumalaki pa ang ulo ho nito mga kabalitaan. Kaya mag-isip-isip na ho tayo sa darating na 2028 presidential elections. Alam na kung sino po talagang nararapat na makakaupo bilang magiging bagong pangulo ng ating bansa. At itong si Bonjing Rimulya, kailangan bantayan din ho natin to. Nakakatakot. Nagdudulot lang ho talaga to ng kaguluhan sa ating bansa sa oras na makakaupo or makaupo ito bilang bagong ombudsman ng ating bansa mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat mga kabaitaan, papakinggan ho muna natin itong balita ho mula sa Net25. Ayon pa ho dito mga kabalitaan, hinihili ngayon ng blue notice laban kay Saldico para ho agad ho itong makakauwi mga kabaitaan. Ito, panoorin ho natin to dito. Pinakakasuhan na ngayon ng NBI ang nasa 21 individual na isinasangkot sa Manumalyang Flood Control Project. Kabilang narito ang 3 kasulukuyang senador, isang dating senador, isang kongresista at ilang dating opisyal at empleyado na rin po ng pamahalaan, gayon din ang ilang mga taga-DPWH. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, pinangalanan na nga ng Department of Justice ang mga nakasama sa initial na inirekomenda ng National Bureau of Investigation na masampahan ng reklamo kaugnay sa nabunyag na anomalya sa flood control projects ng gobyerno. 21 individual ang kabilang sa mga inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na masampahan ng reklamo kaugnay sa nabunyag na anomalya sa flood control projects ng gobyerno.
sa inilabas na listahan ng Department of Justice. Kabilang rito ang 3 kasalukuyang senador, isang dating senador, isang kongresista, ilang dating opisyal at empleyado ng gobyerno, kabilang ang ilang dating taga-Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi naman kasama sa listahan sina dating Speaker Martin Romualdez kahit nabanggit ang pangalan niya sa pagdinig sa Senado kahapon. Dapat kasi yung Gutierrez affidavit pa lang ang lumalabas. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, nais muna nilang makausap ang surprise witness sa Senate hearing na si Orly Gutesa. Sabi ni Remulla, nakausap niya ito kahapon at sinabihan na magpunta sa DOJ kanina umaga pero hindi naman ito dumating. Kung talagang credible siya, kasi marami rin naman mga tanong na pumapasok tungkol sa mga narration. Maraming mga tanong na pumapasok. Kagaya nung maleta 48 kilos, parang I've never seen that or heard of that. And 46 of that, that's 3 tons of money. Marami kang math na pwedeng gawin tungkol dito. Kaya we really have to talk to him. O kailangan nila naman siya mag-vet. Kasi if the DOJ or the Ombudsman will prosecute it, those facts will still be important. Hindi rin muna nakasama si dating Senator Nancy Binay dahil patuloy pa ang investigasyon ng DOJ. Wala rin sa listahan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil may reklamo na laban sa kanila sa Ombudsman. Sabi ni Remulla, pauna pa lang ang 21 listahan na ito at tiyak mararagdagan pa. Pagka yung Diskaya, na-vet namin lahat ng Diskaya statements, mas marami yan. And it's going to be congressmen. Who will be the subject of many of these actions. Kinumpirma rin ni Remulla na mag-a-apply sila ng Blue Notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Congressman Saldico. To give us information on their whereabouts and how they're going about their business. Para person of interest yan sa Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. Sa impormasyon ng DOJ, nasa Europa umano si Ko. Spain or France. A lot of text messages are coming in that he's in France. So titingnan ho natin, maghihintay ho tayo mga kawitaan. Dahil nga po ay kumukuha pa di umano ito ng sapat na ebidensya. Itong si DOJ Bonjing Remulla mga kawitaan, bago ho nila masampahan ho itong si Saldico. Pero alam na ho natin mga kawitaan, ito ay laro ho lamang ho ito ng administrasyon. Pero ngayon po, yung susunod ho nating pag-usapan, ito po mga kabalitaan, yung naging testimonya ni Orly, ano ang apelyido ni Orly? Orly Gutesa? Correct me if I'm wrong guys, Orly Gutesa. Dahil nga po mga kabalitaan, itinuro niya ho dito si Saldico, si Eric Yap, ng CIS Party List, at itong si Tambuaya, na nakikinabang ho sa milyon-milyong pera ho na inilagay ho nila ito sa 48 na luggage or maleta. So nagkakalaga ho ito bawat maleta di umano hindi bababa sa 40 million or 48 million pesos hanggang 50 million pesos mga kabaitan. Mantakin nyo po. Kung talaga yung perang ho yan ay kung totoo po ito at napapakinabangan at nagamit ho ito ng mamamayang Pilipino, lalo na ho sa mga nasa laylayan, ay hindi ho talaga makakaranas ng gutom at pagbagsak ho ng ekonomiya sa ating bansa. Kaso, mga halang ho itong mga bituka na ito mga kabaitan, hindi na ho nila iniisip niya yung kanilang mga ginagawa ho ay makakaapekto ho talaga sa ekonomiya. Makakaapekto ho talaga sa ekonomiya ng ating bansa, lalo na ho sa ating mga kababayang hirap o hikahuso mga kabalitaan. Kaya itong ipapakita ho natin na ayon pa ay hindi ho inako ng isang abogada na siya po ang pumirma ho sa sinumpaang salaysay nitong si Orly Gutesa. Dininay niya po ito dahil ito po daw umano ay falsified at unauthorized mga kabalitaan. So paano pa niya nasasabi na unauthorized at falsified? Itong affidavit na ito na kumpleto ho sa detalye, kumpleto ho sa case number at kung ano-ano pang nakasulat ho diyan sa affidavit na yan. At pinagdududahan ho ito si Marcoleta na siya daw po ay talagang pinaghahandaan ho ito ni Marcoleta. Pero sumagot ho dito si Marcoleta mga kabaitaan
At siya po ay nagpapaliwanag dito sa programa ng Saga ng Mamamayan at kung ano po talaga ang katotohanan ito dahil wala daw coordination nang inilabas so ito si Orly ni Senador Marcoleta. Totoo po nga mga kabaitaan na hindi ho nagkaroon ho ng coordination o walang coordination mula ho kay Marcoleta at papunta ho doon sa kailang chairperson na si Senator Ping Lacson, mga kabalitaan. So ating panoorin ho ang programa ng Saga ng Mamamayan. Sabay-sabay ho nating pakikinggan at alamin kung ano po nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito, kabalitaan. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Goseta. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Gutesa, bagamat nandun yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. Narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig ng... ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo siya sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad. Okay. Na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming sesyon. Opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan nyo doon sa Blue Ribbon Committee. Kasi sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para... Hindi, andito ako sa Senado. Merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ng aking inaalala para makabalik ka agad ako. So, tinignan ko yung... meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawayan. Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi draft lang So ito rin po yung si Orly? Si Master Sergeant Orly po yung tinutukoy niya? Nandun siya. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman. Para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na pansarili kong kagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ako. Sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din sa akin. Hindi nyo rin expect na pupunta?
Abay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Binasa ko naman eh. Kung darating ka, okay. Kung di ka dumating, wala namang nawala sa akin. Diba? Dumating, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi, ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Ayun, opo. Dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim. Kinapos. Merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka yung katabi ko, siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanyang galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Baka ganun ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media? TikTok, halos lahat. Na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Master Sergeant Gutesa. Yung pong binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Diba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi 2 linya yung nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Kasi iba yung recorded eh. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, maski sa record, ganun din. Yes. Kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may putol. Mapapakita ko talaga eh. Putol talaga eh. Yung si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano pangalan? Public. Binalikan niya eh. Kasi nagkamali po yung pagkakatype, yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24. Kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. Sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito. Para siguro korekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon,
pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. O sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma, no? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa, kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, page number, book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register nung abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may ilalagay niya, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? Tapos, yung sinasabi niya, yung notarial register, yung notarial details niya, hindi raw siya yon. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo, saan niya kukunin yun kung hindi bibigay sa kanya? O, pagkatapos yung dry seal. Yes, isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatay natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Gutesa? Gutesa. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado. Nakapirma. Halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid, kahit na walang notaryo yun. Okay. Kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titignan mo ngayon, parang kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon, di ba? Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Kaya ako pinaulit sa kanya. Ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Pirma. Ilaki mo nga yun. Ayun, merong nakalagay, doc number. Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc number nasa baba. Doc number 255. Doc number 255. Paano makukuha nung yung number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page number. Page 58 sabi niya yata. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan. Parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n, at nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Or yung dry seal. Nakita nyo may dry seal? May dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong pirma. Kung sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan. Kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun. Tapos may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa notarial office. Kung sino man. Bakit? Ba't mo pinayagan
na mailagay lahat yung detalye na yan. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos ng isang buwan yan, o merong ganyan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun, pala yun. Hindi po pwede. Yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganong gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganong klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga gano'n. Lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon. Kaya, i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Pasasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. Notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, Mamumroblema pa pala yung petetse na yun pagka nagkataon. Baka akala niya, hindi siya subject to disciplinary action. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Imposible naman yun. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. At ipakita, dyan ka nagpapanotaryo, yan talagang pumipirma. Yari yung office na yan. Talagang gagawin natin dyan, para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabpina natin. Makikita mo, para ko nang nakita, tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun, 2025 pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Bahala na kayong gumawa ng conclusion. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung basta, wala yung bugado mismo. I-ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin lang, babasahin ko, kanya gano'n. Pag binasa niya, okay naman sa kanya. O sige, kanya, inotaryo mo. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba Kasi kung minsan wala siya doon Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notaryo. May bayad kasi yun Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away, kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado? Abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So, ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay menotaryo wala. Hindi. Doon na napunta So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun ito merong committee Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo,
Wala rin diferensya yun, Sen. Ano, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after no siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Well, alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita. Hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan yan eh. Yun na nga po, lumalabas na yun. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buwang loob mo, at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nakikipagsapalaran, kung darating, darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Mismo atang chairman, sabi niya, hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate. Wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Master Sergeant Gutesa. Wala daw courtesya doon sa komite at maging sa chairman ng walang courtesya. Walang courtesya. Paano po masasabi na walang courtesya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Tinayagan naman po niya. Diba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam ko eh. Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganun. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna ng komite. At wala naman tumutol, Sen, di ba? Yan ang pag-usapan natin. Hindi, ganito yan. Kailangan po, alam ko pong matatalino kayo, maging mabilis kayo na ma-analyze nyo yung pangyayari. Kasi kung minsan minsan segundo lang minsan minuto lang diba? Tingnan po ninyo, nung siya ay makapagsalita na, nung matapos na yung ano niya, open na siya ngayon for interpellation, napansin po ba ninyo? Walang nagtanong. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Walang naging interesado. Hindi po. Sari-sari na po yun. Hindi nila inaasahan na mayroong ganon. Pangalawa, ina-analyze nila kung may palagay ko kanya credible ito. Ngayon po kasi pag ang isang testigo, alam po ninyo, mahalata ninyo na siya nagsasabi ng totoo. Kung tayo po ay nasa courtroom at tayo, alam mo, abogado kayong dalawa, Jen. Ikaw ang prosecution. Siya ang depensa. Si Nelson, defense. Criminal. Ako yung judge. Pinresent ni Nelson ngayon. Defense Nakita mo, Jen, na kasi ma-anticipate mo, abogado ka Siyempre po. Naririnig mo. Credible. Ikaw din kakabahan ka kung hindi mo alam kung itatanong mo. Kasi alam niya. Siyempre, nabigla ho tayo doon. Sa ganong sitwasyon. Pangalawa, di medyo kasi credible talaga ako. Kasi pinagtatanong ko rin siya. Ako gusto ko rin namang matansya na ako interesado ko sa katotohanan. Kung nagbubulaan lang ito, halimbawa, binobola lang ako, ayoko rin naman yun. Pero kayo ba yung na-test nyo? Halimbawa, itong si Gutesa, na-test nyo na ba? Baka naman, kwento-kwento mo lang yan. Tinest ko binabali-baligtad ko siya. Teka muna nga ako. Nakalagay dyan sa na isang maleta. Gaano kalaki yung maleta? Pag pinatay, anong klaseng maleta kako? Yung yung Rimowa. O ilan ang laman? Ba't po ako nasabing 48 million ang isang maleta? Meron po kasing label. Hindi pala. Meron po kasing level sabi niya. Hindi kasi sa Tagalog. Anong level? Kasi ngayon pala, hindi pala level,
label. May label kada ano maleta. Ano yung label ka? Post-it po kanya yung dinidikit. Okay. Okay. ano nakasulat sa post-it? Nakalagay po 48. Ba't kung 48? Ba't namong na 48? Kasi po, pagka po tatanggapin namin, nakikita pong binibilang, pera po eh. O sige, gaano siya kalaki? Pag tinayo mo po kanya hanggang dito, tumayo ka, sabi ko pa eh. Hindi pinatayo ko. Talagang ganun kalaki yung Rimowa. Alam ko yung Rimowa, hanggang dito po kanya. Okay, sige. Ngayon, pag binuhat mo ka ako, Gano'ng kabigat? Ano po sa tansya ko po kanya halos 1 kaban na bigas. So mga 50 kilos. Halos 1 kilo. 1 kilo. So kung 48 million, 48 kilos. Tama, isang kaban 50 nga. kilos yung 1 kaban eh. Halos 1 kaban po kanya. Tinetesting ko siya eh. Hindi niya alam na tinetest ko siya. At saka, Sen, napansin ko rin, tinesting siya ni Senator Lacson eh. Nagpakita ng picture eh. Eto, sino? Kilala mo ba to? Ang bilis niya. Wala ngang clue eh. Affirmative po. Yan po si Paul kanya. May apelido pa eh. Tapos, ginagano. Yan, sabi niya. Yan po si Eric. Yan po si Mark. Yan po si Texay, sabi niya. At kinonfirm ni Alcantara. Na yun nga rin. Yun doon, nakikita rin niya. Ngayon, nakita mong totoo ang sinasabi niya. Prosecution. Tatanungin mo siya. Ang pinakamahirap na pagtatanong na gagawin ng isang abogado, pag alam mong nasasabi siya ng totoo, anong itatanong ko na mauhuli ko siya? Kaya mag-iisip ka muna. Kasi kapag hindi mo alam kung anong itatanong niya, pinakamabuti na huwag mo nang tatanungin. Manahimik ka muna. Kamukha anong nangyari? Baka sakaling inuhuli siya. Sino ito kanya? Sino ito? Ito ba yung Paul na sinasabi mo? Affirmative, sir. Kanya. Ang bilis. Wala akong walang tanong na pangalan. Hindi siya tinanong. Pag ni-replay mo, picture lang. Picture lang, sino yan? Ganun lang. Picture lang, walang clue. Meron namang nag-test din ng kanyang tinanong kung yung background. Kanino ka man Ay, bandang huli na yon. Nag-research muna yon. Nag-research. Mukhang meron na raw nag-text sa kanya, itanong mo sa ganito, ganyan. Mukhang tama pa yung sagot. Ang dami nang nagte-text doon sana. Nakikita ko, ako pangiti-ngiti lang ako. Kasi ako, hindi ko talaga kilala yan. Yung tao na yan. Tinesting ko siya kung totoo. Basta takot, yung ginawa kong pag-testing sang-ayon sa akin, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Kaya, nilabas ko siya. Kasi kung kahit na dumating siya doon, pagka yung iba-iba yung sinasabi niya, wag na lang pare, sasabihin ko.